Inanunsyo ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang importansya ng pagpapalawak sa mga estratehiya ng economic zones sa bansa. Layunin ng PEZA na magtatag ng mga economic zone na magsisilbing lugar ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ang PEZA rin ang nakaatas upang padaliin ang mga operasyon ng mga negosyo ng mga namumuhunan sa export-oriented manufacturing, kabilang na ang mga pasilidad ng serbisyo sa loob ng mga piling lugar sa buong bansa. Dahil dito, patuloy ang paghikayat ng ahensya na makakuha ng investments upang makapagdagdag ng mga trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Isa sa mga planong ilunsad na programa ng PEZA ay ang mga water-based economic zones upang mapaunlad ang marine culture sa bansa. Sa katunayan, nasa 10 ecozones na ang inaprubahan ng Pangulo ngayong taon habang nasa 5 naman ang pending. Dagdag pa rito ay makikipagtulungan din ang PEZA sa Department of Science and Technology at Philippine Association of State Universities and Colleges upang malinang ang kaalaman ng mga estudyante sa inobasyon. Recently, we were a participant in this USAID project, yung preparing the workers for advanced manufacturing on the need to level up, to upgrade their skills, to address the skill shortage, to narrow the gap between available skills and industry demands. Meron no kaming collaboration with UP and DOLE on how we can align yung curriculum BOCTEC courses with the demands of the industry. Kasi ngayon may mismatch po eh. Sa kabilang dako, kabilang sa mga nabanggit ni Panga ang mga posibleng plano kung sakaling magkaroon ng malawakang pangyayari na posibleng maging dagok sa ekonomiya ng bansa gaya ng pandemya. Locator companies have become more resilient. We call it yung future proofing. Ito na yung mga ginagawa ng PEZA. And then another diversification strategy is we're not just into export manufacturing. We are also registering domestic market-oriented. Dagdag pa ni Panga na ang ahensya ay hindi kailanmang naging pabigat sa gobyerno bagkus ito pa ang nagbibigay ng dividendo rito. Sa pagtatapos, sinabi ni Panga na mas naging epektibo at mabisa ang naging cashless payment system ng ahensya dahil mas napapabilis nito ang transaksyon sa mga investors. Bagamat laganap ang mga online scams, siniguro naman ng ahensya na ito ay maigting na binabantayan at sinisiguro na walang pera ang matatangay ng mga kawatan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.